Hi guys, welcome dito sa ating last day of live training. Okay? And medyo maaga pa so may 1 minute pa tayo. But I'd like to address this question, Sir Mark. Sabi niya dito, "Hi coach, I'm not sure if my question will make sense." Lahat po ng question magme-make sense, especially kung beginner ka. So don't worry to ask questions even if you feel like it is something stupid para sa iba. So there's no such stupid questions. It was the questions that was never asked. Yun yung natutunan ko. So, anong tawag dito? Yung question na stupid question, yung hindi mo natanong. Kaya marami nagkakamali. So, yan. Continue ko yung tanong mo, di ba parang nabanggit yung pagsiset ng PHP or peso or US dollar? In case like paano kung ang digital products mo is applicable for both Philippine market and US? Paano kaya itatrack yon? Kailangan ba na separate ang business siya para easy ang tracking na hindi kailangan mag-convert pa when it comes to reporting? Paano kaya yon? Very good question. It makes sense. So kung para sa iyo parang magme-make sense ba to or hindi? It makes sense kasi valid yung question mo. And for example, USD dollar yung meron kang target audience sa US market as well as Philippine market. Nagbabago ang US dollar. And eventually pagdating ng panahon, probably yung average exchange rate ngayon is hindi na applicable like let's say 1 year, 2 years from now, or 5 years from now. So the best thing to do is to separate. Kaya nga merong kang option to create a new ad account para ma-separate mo yung data na generate mo sa Philippine market excluding the US market. Okay? So same thing, hindi lang sa digital product, pati sa e-commerce product, kailangan separate yung ad account mo doon. Okay po. Hopefully nasagot ko yung tanong. And mute all muna tayo. Teka lang guys naiwan ko yung tubig ko. Wait lang. Alright, so sagot ko yung tanong mo, Sir Mark, no? Tama? Okay, so yes, coach. Okay. Excuse me. Let's go dive in doon sa ating pinaka-importanting part ng training na ito. Okay? So, yung mga iba na nakamiss itong training, reviewin nyo to kasi pinaka-importante ito. Hindi magmamatter kung gaano kadaming reporting column ang hindi nyo maintindihan. Pag naintindihan nyo lang itong computation na to, magme-make sense sa inyo ang Facebook ads. Kasi, to tell you honestly, walang eksaktong campaign structure na masasabi kong, guys, ang CBO campaign, the best yun. So, yun ang gamitin nyo lagi. Guys, ang ABO campaign, kailangan lagi nyo gagamitin pag nagte-testing. Yung Advantage Plus, dapat lagi nyo ginagamit. Wala pong ganon. Kaya wala kayong makikita sa akin na strategy na fit to all, no? Lagi ko sinasabi sa mga estudyante na nag-enroll dito sa program, always think of ABT. Always be testing. Lagi niyo ite-test yung ads nyo, yung campaign setup. Actually before yung campaign setup nagma-matter pa eh. Pero ngayon hindi na masyado. As long as na relevant yung ad mo, kahit anong campaign setup pa yan, magbo-boom yung iyong ad. Makakakuha ng sales, makakakuha ng leads yung iyong ad, kahit na ano pa itsura nung nagkamali kayo ng settings na nilagay. Siguro lang pagdating doon sa Advantage
plus kapag ka naka-retargeting kayo, hindi mo kailangang i-turn on yung box na yun. Pero nasa ano yan, nasa advanced lessons yun. So, itong ituturo ko sa inyong lessons guys, lesson ngayon is simple formula. Madaming numbers lang pero pinakasimpleng nyong magets para makita nyo kung nananalo, kung nagiging positive ROI ba kayo kay Facebook or hindi. Okay? So now, I'm going to share my screen. Okay? And then, let me know guys if okay yung audio ko and okay yung nakikita nyo ng screen ko. Just type 1 para mag-proceed tayo. Mahirap kasi pagka na-record na natin tapos hindi hindi natin na ano nang maayos. Okay. Ito yung computation guys. Balik tayo dito kay Ma'am Brenda na Ads Manager. Okay? So, may ipupul akong data dito. Magmula dito. Okay? Sa plus sign, customize columns. Okay? I-uncheck ko lahat ito. Tatanggalin ko attribution setting, delivery, tanggalin ko yung frequency, itong end, schedule, quality ranking. Tanggalin ko lahat yan. Clicks all. Ang ititira ko lang is budget, amount spent, results, cost per result. Ito, cost per result meron na pala doon. Excuse me. Actually, itong reach and impressions, hindi ko na kailangan to. Okay, CPM lang, link clicks, CPC at CTR. So, ilan yan? Magmula dito sa amount spent, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Out of 7 na yan, halos 4 or 5 lang ang ating itatakil ngayong gabi. Okay, apply ko to ngayon. Okay? At least meron lang tayong, mag-uusap lang tayo magmula dito hanggang dito sa dulo. Okay? Now, balik ako dito sa ating computation. Question guys, anong mangyayari kapag maraming nakakita ng ads mo? Anong posibleng mangyari? Pag maraming nakakita, maraming impressions, maraming reach, anong posibleng mangyari? Sino makakasagot? Pwede kayong mag-unmute. Possible maraming mag-click at saka mag-buy ng products mo. Correct. Okay? So pag maraming impressions, posibleng maraming clicks, posible rin na maraming manood ng video mo, posibleng mas marami ding mag-engage, posibleng maraming maging leads, at posibleng maraming mag-convert. So tama yung sagot. Sino yung sumagot? Si Sir Mark? Tama ba? So, okay, Sir Mark. So tama. Tama po yung bababa ang CPM. Partly, yes. Pero, para bumaba ang CPM mo, ang the best na nakita ko guys, para bumaba ang CPM mo, is kailangan marami kang engagement. Pag nag-run kayo ng ads guys, wag niyong i-ignore ang comment section. Bakit? Kasi yun ang magpapababa ng CPM mo. Ano ang CPM? Cost per 1,000 impression or cost per mil. Okay? Ito yung china-charge sa inyo ni Facebook. Ito, punta tayo sa CPM. Ito yung amount na china-charge sa inyo ni Facebook para ipakita sa 1,000 na katao or 1,000 impressions. Kasi regardless kung ang number of link clicks mo ay 9 or 29, magbe-base ang charging ni Facebook based on impressions. Okay? Based on impressions. And ang computation nun is eto. Okay? So, paano kinocompute ang CPM? Amount spent divided by total number of impressions times 1,000. Okay? Kasi per 1,000, yun ang charging ni Facebook.
At pagdating naman sa click-through rate, paano kino-compute? Number of, excuse me, number of link clicks, yung nag-click sa ad mo, sa link ng ad mo, divided by number of impressions times 100%. Okay, yan yung computation natin. CPC, cost per link click, amount spent divided by number of link clicks. Okay, magkano yung in-spend mo? Tapos i-divide mo sa kung ilan ang nag-click doon sa ad mo. Okay, again, always put in mind na hindi lahat ng makakakita ng ad mo ay bibili sa'yo. Okay? Nakita nyo yung yesterday's lesson, 8.5 million out of 8.5 million, hindi lahat yun bibili sa'yo. Kaya yung number of link clicks lang doon, yun yung probability na bibili sa'yo kasi interested sila. It will give signal to Facebook na interested itong taong to kasi nag-click doon sa link mo. Okay? Now, another computation is cost per result o tinatawag din itong cost per acquisition. Magkano yung amount na binabayad mo per result na ino-optimize mo. Halimbawa, nag-optimize ka ng lead. Magkano ang acquisition mo sa lead? Magkano ang amount na spend mo divided by sa number of leads na nakuha mo? Amount spent divided by sa number of purchases na nakuha mo. Yun yung cost per result or CPA. ROAS naman, total revenue, magkano yung kinita mo, i-divide mo yon sa total ad spend mo. Kung kumikita ka ba or hindi. Dun, versus dun sa in-spend mo. Okay? CVR naman, conversion rate, number of conversions divided by number of link clicks. Now, let's have a good example here. For example, nag-spend ako ng worth 2,000 pesos sa ads, sa Facebook ads. Okay? And then, hypothetically speaking, ang cost per 1,000 impressions ni Facebook na binigay sa akin, na charge sa akin is 50 pesos per 1,000 impressions. So technically, magkakaroon ako ng 40,000 impressions. Okay? Now, assuming lang na ang click-through rate natin, meaning yung ad quality mo, ng iyong ad, is between 1 to 2%. Okay? Meaning, out of 40,000 impressions, kung 1% ang click-through mo, nag-click ng ad mo, meron kang 400 clicks. Okay? So, meron ng auto-compute yan, guys. Okay? Same thing with this one. Okay? So, 1%, sa 1% na lang, meron kang 400 link clicks. Now, out of 400 clicks, okay, link clicks, assuming, guys, na meron kang conversion rate, ito, CVR, na 1 to 2%, o anong tawag dito? Sabihin natin 1.5 na lang kasi between 1 to 2, di ba? O doon tayo sa gitna, 1.5%. Out of 400 clicks, merong bumiling 6. Okay? Now, ito na yung number of sales, may bumiling 6, auto-compute yan. Sabihin natin, guys, na ang average order value na binibenta mong product, okay, paano makukompute yung average order value? Let's say, for example, meron kang 50 pesos na product, meron kang 150 pesos na product, meron kang 200 product, price points. Pag ina-average mo, let's say, meron kang 100. Okay, so 1, 2, 3, 4. Magkano yung total niyan? 500 pesos. Divided by 4 mo. Okay? 500 divided by 4. Ang average order value mo is 125. Okay? So hypothetically speaking, let's say for example na lang na meron kang average order value na 300 pesos. Okay? Na-compute natin na sa out of 40,000 na impressions, 400 ang nag-link click, 6 ang bumili, which is ito na nga, times average order value mo na 300 pesos, meron kang revenue na 1,800. Okay? Versus, di ba ang computation natin ng ROAS, total revenue divided by total ad spend. Okay? Itong revenue mo, okay?
itong revenue mo, dinivide mo doon sa total ad spend mo. Kaya ka nagkaroon ng 0.90. Kumita ba ako? Sino makakasagot? Kumita ba? Hindi. Hindi po. Negative pa, no? Di ba? Negative pa ako kasi 0.90 lang. Okay, inom lang ang tubig. Now, what if meron akong binago dito sa computation na to? Ginawa ko, dahil mababa yung AOV ko, yung average order value ko, naisipan ko itaas ko yung presyo ko. Okay, para makakuha ko ng positive na ROAS. Okay? Ang ginawa ko dito, ginawa kong 500 pesos yung average order value ko. Nag-positive ba ng konti? Di ba? Naglabas ako ng 2,000 sa ads. Kumita ako ngayon ng 3,000. Nag-positive ako, no? By just adjusting the average order value. What if, balikan natin, ibalik ko yung 300 pesos na average order value ko. Tapos, yung CPM ko, pinaganda ko. Di ba, sabi ko nga sa inyo guys, para bumaba ang CPM mo, wag mong i-ignore ang comment section. Pag meron nag-comment doon, how po, paano po makaka-join or paano po bibili, tapos hindi mo nire-replyan, magbibigay ng ng negative signal yung kay Facebook na hindi ka nagre-reply sa mga comments. Okay? Let's say for example, masipag ako mag-reply doon sa comment section. Okay, every time na may nagko-comment, binabato ko yung nire-replyan ko at binibigyan ko ng value doon sa loob ng yung thread ng comment niya. Hypothetically speaking, ganun pa rin, di ba? Again, 0.90 yung ROAS ko. Gumanda yung CPM ko kasi masipag ako mag-reply. Kina-charge na lang ako ni Facebook ng 15 pesos. Pansinin nyo tong ROAS ha, 15 pesos na lang. Boom! Kita nyo? By just reducing the CPM, nakuha kong mag 3x ROAS without even doing anything about my average order value. Okay, naging positive ako dahil yung CPM ko bumaba. Okay, from 50 pesos, bumaba siya ng 15 pesos. Tapos, alam natin na kapag mababa ang CPM, mas maraming makakakita ng sabi nyo kanina, mas maraming makakakita ng ads mo, mas maraming posibleng mag-click. Di ba? From 40,000 kanina, kung hindi ako nagkakamali, 40K, naging 133,000 ang impression. Nakuha? Now, let's assume na ibalik natin tong 50 pesos. Ayan, no? 40,000 yung impressions, di ba? Let's say, for example, ang ganda ng conversion rate ko. Di ba, ang dapat ang conversion rate mo at least 1 to 2% lang. Sobrang ganda ng conversion rate ko. Naging 3% na ngayon. No? Dagdagan natin 5% para maging positive. Ayun, no? By just having a very high conversion rate, okay, kahit na 1% pa rin yung click-through rate ko, pero dahil yung conversion rate ko ay mataas, tingnan mo yung ROAS ko, nag 3x pa rin. Naglabas ako ng 2,000 sa ads, bumalik sa akin 6,000. By just improving the conversion rate. Paano ma-improve ang conversion rate? Madaming pinanggagalingan yan. Yung offer, yung landing page mo. So, nandoon ka dapat tumingin ng metrics na i-improve mo. Okay? So, balik natin to sa 1.5. 1.5%. Okay? Now, let's say for example, coach, okay naman yung click-through rate ko eh. Bali pala ito. Coach, ano magandang click-through rate pala? Ang magandang click-through rate at least 1% and above. Okay? Yung conversion rate, standard to, at least 1 to 2%. Okay? Mas mataas dyan, mas okay. Now, teka, may question tayo dito. Coach, will you share the Excel template? Yes, nandoon to sa ano nyo, sa day 5. Doon sa day 5 nyo, nandoon, meron kayong copy nito. Okay?
Now, let's say for example, coach, nabanggit mo 1% okay yung click-through rate, di ba? Okay naman coach, maganda naman yung click-through rate ko, yung CPM ko pasok naman. Meron namang pumapasok na sales. Ibig sabihin nun, meron namang pumapasok na sales pero hindi ako profitable. Okay, negative ROAS ako, 0.90. Okay, ibig sabihin hindi ako kumita. Ngayon, posibleng tingnan mo dyan, website or landing page. No? Maaring ang iyong website or landing page, kailangan mong i-optimize. Okay, website or landing page problem yan. Now, pero hindi ito absolute ha, at least meron kang dapat tingnan dito kaya dapat mag-A/B test ka nung website or landing page mo. Second, coach, okay naman yung CTR ko eh. CPM ko ayos naman. May pumapasok na benta. Negative ROAS. Check mo yung average order value mo. Check mo yung cost per result mo. Pwede ka mag-upsell and cross-sell. Ano yung upsell? Kalimbawa, may bumili sa'yo ng low ticket product. Kailangan mo siyang i-upsell sa high ticket product. And kung meron ka pang ibang product na pwede mong i-bundle doon. Pansinin nyo guys sa supermarket, 'di ba? Pag nagpumasok kayo may bagong product, free taste po sir. Okay? Then kapag nag-free taste, syempre hanapin mo yung product na 'yon, meron kang single ticket offer, yung single product, single purchase. Now, kapag anong tawag dito? Makikita mo dun sa bandang kaliwa nung pinagkuhanan mo sa estante, meron dong bundle, no? So pwedeng magdagdag yung average order value mo dahil dun sa bundle na yon. And then minsan, 'di ba, kailan lang last week yata yon, yung gardenia. Bumili kami ng gardenia, merong nakaka-attach na noodles ba yon? Nakalimutan ko lang yung brand ng noodles na in-attach nila, bagong product. Yun yung cross-sell. Merong mga ganong tipo ng marketing strategy para maging positive yung ROAS mo. Okay, may question tayo dito. Sa Jollibee, upsell at cross-sell, yes. 'Di ba pagka pumasok ka, pagbili nga po ng C1, would you like po sir to add anong tawag dito yung would you like a large Coke na for your for your drinks, 'di ba? Usually gumagana yung mga crew ng Jollibee. Tapos, okay sir, baka gusto niyo po ng peach mango pie ba 'yon? 'Yun, ibig sabihin pampadagdag 'yun ng ng average order value ng isang customer. Kaya kapag okay naman yung CTR mo, CPM mo okay naman, may pumapasok na sales, kaya lang nagne-negative ROAS ka pa rin, tingnan mo tong tatlong to. Okay? Pangatlo, coach, ang baba ng CTR ko, less than 1%. CPC ko, ang mahal din. Okay? Tsaka yung CPM ko, sobrang mahal. May ad problem ka, no? Or audience problem, either of the two. Hindi nagki-click doon sa ad mo kasi hindi relevant doon sa ad mo. Okay? Hindi nila nakikitang makakasolve ng problem yung binibenta mo sa kanila. Okay? Kaya tingnan mo yung yung angulo na yon. Okay? Pang-apat, coach, super expensive ng CPM. May mga pumapasok naman na benta pero napakahina, napakabagal. Tingnan mo yung competition. Okay? Competition in the auction is high. Test other or similar audience, especially kapag health and wellness niche. Okay? Mataas talaga ang CPM niyan. Or especially yung mga Facebook page admins ang tinatarget mo, yung mga kokonti lang din ang audience size sa Facebook targeting options. Sobrang mahal ng CPM niyan guys. Okay, so titingnan mo kung ano yung similar na targeting options doon or similar demographics na pwede mong i-test. Okay? Yes, go ahead. Paano ba malaman yung competition? Um, Paano check na competition is very high? Saan may website ba yan or meron akong nilagay doon sa, I'm not sure kung na-i-save ko na, teka lang
Not sure kung na-save ko na. Wait lang guys. Kasi na-save ko na yung yung computation ng anong tawag dito? Yung metrics natin. Pag pumunta ka ng 5-day Facebook Ads Challenge, okay, open mo to. Okay, day 5. Punta ka ng day 5. Tapos, may makikita ka ditong itong click the button below to access the FB ad metrics formula. Ito yun. Ito yun. Ito. Okay. Tapos, paano mo makikita yung industry benchmark? Ito kasi guys, sa US to. Yung advertising industry benchmark. Copy natin to. Okay? Lagay ko dito. Makikita nyo dun yun sa, sa dashboard. Ito. Ang problema lang dito, US to, benchmark. Click-through rate, ayun makikita mo yung per industry mo. Let's say for example apparel, green, di ba? 1.24% at least ang average click-through rate. Sa auto, at least 0.80%. B2B, at least 0.78, blah, blah, blah. CPM, I'm not sure kung kasama dito. Yan, cost per click, meron din. Average conversion rates on Facebook. Ayan, makikita mo din dyan. CPM, I'm not sure kung may CPM dito. Conversion rate, cost per action. Wala. So, ang CPM guys, ganito yan. Malalaman mo lang kung ang CPM mo ay mataas or mababa. Kung nag-test ka na ng ads ng campaign mo. Okay? Kasi kapag ka nag-launch ka ng ad mo, at least for a month, meron ka ng average cost per 1,000 impressions. Kamukha nito, yung campaign ni Ma'am Brenda, yung CPM nitong engagement lumalabas 74 pesos dito sa campaign na to. Pangalawang campaign, at least 92 pesos. Pag in-average, excuse me. Ano lang tubig Pag in-average mo siya guys, 84 pesos ang CPM ni Ma'am Brenda sa lahat, sa whole campaign niya. Now, coach, paano ko malalaman kung mataas ang CPM ko? Alam mo sa sarili mo na nag-run ka ng ads for 1 month, 2 months, 3 months, tapos nag-average ka lang ng 84, 60, 85, 90, pinakamataas mo na yata, sabihin mo ng 100 pesos, tapos biglang naging 250, ibig sabihin nun guys, mataas ang competition. Okay? Either mataas ang competition or hindi na relevant yung ad mo or mataas na ang ad frequency mo nung ad mo kasi they've been seeing the same ad over and over again. Kaya yung nag-shoot up na yung frequency mo, kaya yung CPM mo tumaas na ng grabe. Okay? Kasi may ano yun may 'di ba naalala nyo guys? Ipipinalize ka ni Facebook kapag ka yung iyong ad ay hindi nagko-convert, hindi nag-i-engage, pangit yung ad quality, hindi relevant doon sa target audience mo. Paano ka pinipinalize ni Facebook? Tinataasan ka ng cost per metric. On one of those metrics is CPM. Nakuha? So, hindi wala akong masasabi na amount per industry kung magkano dito sa Pilipinas kasi wala akong benchmark. Dahil ang tanging benchmark ko lang na nakuha is ito, yung kaninang website sa US market. Okay, ang average na kung yung mga aspiring media buyers dito guys,
Ang average CPM sa US market, at least $15. Average cost per click is at least $1. Average click-through rate is at least 1%. Yun lang ang laging tatandaan nyo sa US market. Pagdating nyo ng Philippine market, hindi ko sure kung magkano. Wala akong benchmark. Kung meron man guys, kayong alam na benchmark, please send it to the group para at least maidagdag natin doon sa ano natin, sa mga ano tawag dito? Sa mga training modules natin. Okay? Question. Sana nasagot ko yung tanong mo, Sir Mark. I'm not sure kung si Sir Mark yon. So, So, Coach, question. yes, go Dun sa ahead. CPM, sabi mo baka hindi masyado magandang ad. One way ba to parang improve it is just to change yung media dun sa ad or recommended mag-create ng bagong ad? Kung let's say hindi maganda yung results. Okay. Eto guys, no, wag na wag niyong papalitan tong image dito. Halimbawa, itong image na to. Nakita mo na kunyari ang cost per result nito 116 versus doon sa cost per result nito 59. Ibig sabihin, mas maganda yung nasa taas, di ba? Now, kung ang question mo ay kailangan ko bang palitan itong image na ito dito mismo? Diba, ang gagawin ko ay i-remove ko to. Assuming na-remove ko, di ba? Tapos mag-upload ako ng bago. Okay, kunyari nag-upload ako ng bago, ginamit ko to, kunyari. Hindi ko ipapublish ha, so don't worry. Okay. Tapos nag-click done ako. Tapos ang ginawa ko, pinublish ko. Mali yun. Okay, wag na wag yung gagawin yun. Ang gagawin nyo, pag may gusto kayong i-test na bago, duplicate this ad. Okay, duplicate. Name it, let's say, add to. Okay, remove the image. Upload a new one. Okay. Next. And then, publish. Alam nyo kung bakit? Kasi data mo yon, yung isang ad na yon. Kailangan yung data na to, may retainer ka ng data na to para alam mo na itong ad na to ay mataas ang cost per result. Okay? Dito sa targeting na to. Okay? So dapat hindi mo siya babaguhin doon mismo sa kung saan siya nakalagay. Kailangan mo lang siyang i-duplicate, launch ka ng bago. Pero Coach, parang in my case, di ba na-reject yung ad? Ina-assume ko kasi yung word na income nandun sa image. Kaya pinalitan ko. Okay lang Should yun. I have just deleted it tapos created a new one or just leave it as is? Okay lang yung ginawa mo. Okay. Pero pwede mo naman kasing kung talagang confident ka na hindi mare-reject ni Facebook yun, pwede ka mag-submit ng appeal. Meron ka ng pag dito, may makikita ka dito na notification somewhere here if you want to request another review. Meron naman si Facebook ganun. Pero kung nakita mo na tipong talagang hindi papasok tong ano na to, itong copy na to. Let's say for example, augment your income, ayan, medyo pinalitan mo na to dito. Oh. So, kaya siya nag-live. Okay? Pero mas maganda na rin siguro, okay, kung talagang worst case scenario, duplicate mo na lang yung na-reject na yon and then palitan mo ng anong tawag dito? Ng copy. Okay? So for example, ito. Assuming itong Brenda 1 na reject. Hindi siguro yung word Kanina kasi sinabi ko, mas maganda siguro. Pwede gawin mo, okay? Duplicate, same ad, same image, papalitan mo lang siya ng copy. Okay, palitan mo ng copy, then publish. Now, assuming na na-publish mo, tapos nag-live siya, alam mo sa sarili mo na sa copy talaga siya nagka-problema dahil na-reject yung una eh. No? Ibig sabihin, hindi mo na talaga pwedeng gamitin yung copy na yon. Okay? So, wag leave it as it is. I-turn off mo na yung ad na yon. Or wag mo na siyang gamitin. Yun yung pinaka the best na solution doon. Okay. Kung talagang Thanks, na-reject na ni Facebook, wag mo na siyang gagamitin. Okay? Now, kasi kanina na-reject din ako ng ad ko eh. Kanina lang, mga 4 or 5 p.m. So, ang ginawa ko, nag-request review ako kasi confident naman ako na wala akong binaviolate na
advertising policies or regulation ni Facebook. Okay? Questions? I hope nasagot ko yung tanong mo, Ma'am Brenda. Yes, Coach. Thank you. Okay. Questions, guys? Meron kayong violent reaction dito? Nakakahilo ba to? Pinaka bottom line lang dito, guys, no? Maganda yung impressions mo, may nakakita ng ad mo, may nagko-convert. Ilan yung nagko-convert? Okay? Magkano yung average order value mo? Magkano yung bumalik sa yung revenue? Ilan yung ROAS mo? Yun lang siya. Ganun lang siya intindihin. Okay, ano natin to kay i-apply natin to mismo sa anong tawag dito sa coaching program ni Ma'am Brenda. 'Di ba sabi mo Ma'am Brenda, meron kang anong tawag dito? Meron kang lowest product mo is around 200 pesos, tama? Yes. 200 pesos. Okay, ibaba natin to. So actual scenario tayo ngayon, 200 pesos average order value. Kita mo? Ay, sorry. 200 pesos. Ang revenue mo, naglabas ka ng 2,000 sa ads mo. Ang bumalik lang sa iyo 1,2. Ibig sabihin, natalo ka. Ang ROAS mo lang, ang return on ad spend mo lang is 0.60. Paano siya magiging positive ROAS? Gawin mo lang, pababain mo tong CPM. Kunyari, gawin nating 20. Yung CPM mo. Ayun, naglabas ka ng 2,000, bumalik sa iyo 3,000. Okay? Pagandahin pa rin natin yung iyong, let's say for example, anong tawag dito? Dahil ang average order value mo 200. Tapos out of out of 15, no? Sorry. Out of anong tawag dito? Tama, out of 15 na bumili ng tig 200 pesos na low ticket offer mo, may bumiling 5 ng tig 2,000 pesos. No? Sorry, hindi yung budget mo. So out of 50, tandaan natin 15 times 200 pesos na low ticket offer. Low ticket. Okay, 15 yung sales mo. Ibig sabihin, bumili ng low ticket offer mo. 15 times 200 pesos. Ayan, 3,000, di ba? Ayun, 3,000. Ito yung revenue mo. Now, out of 15, 5 doon ay bumili ng high ticket offer mo. High ticket. Okay, magkano yung high ticket mo? Sabihin natin tigda 2,000 yung high ticket mo. 5 yung bumili Okay, sales mo. Tapos revenue. Okay, equals 2,000 times 5 doon na na-upsell mo siya, bumili ng high ticket. Ang revenue mo na ngayon naging 10,000 plus 3,000. Di pag ang tinotal mo yan, total revenue, okay, total revenue equals 10,000 plus 3,000, naging 13,000. O paano mo i-compute yung ROAS niyan, yung return of ad spend mo? So, naglabas ka ng 2,000, okay? 13,000, okay? Divided by 2,000. Magkano? 13,000 divided by 2,000. Ang average ROAS mo ay 6.5. No? 6.5 ROAS. Nakuha? Nakuha yung anong tawag dito, ito number, ayan Nakuha yung yung anong tawag dito? Yung computation kung paano ka magiging positive kay Facebook. Based lang doon lang sa mga metrics na yon. Kasi pag sinaulo mo yan, guys, sobrang dami nito. Hindi mo maiintindihan sa sobrang dami nito ano ba yung mga although alam ko mga unique outbound clicks, instant experience clicks to open. Kailangan mo bang intindihin yung mga yan? Net reminders, blah blah blah. Ito self-explanatory naman to. Ito yung mga add to wish list. Hindi mo naman importante itong maintindihan lahat Pag naintindihan mo to, itong computation na to, makukuha mo yung positive ROAS mo.
And that's how simple it is. Okay? Questions? Yes, coach. May question ako. Sige, go ahead. Okay. So every time na mag-check ka ng metrics, ano ba, pagbukas mo ng ads, ano unang-una mong tinitingnan para malaman mo na, oh, kailangan ko na i-off to? First na tinitingnan mo talaga na, hindi siya nag-work. Ano yung pinaka-first? Depende sa business model. Kapag e-commerce ang business model mo, meaning meron kang Shopify website, nagbebenta ka ng physical products, kahit digital products, pwede rin. ROAS ang titingnan mo, yung return of ad spend. Okay. Okay, ang ROAS makikita mo dito. Punta ka dito, customize columns, ROAS, purchase ROAS, return on ad spend. Click mo yan. Apply. Ayun, makikita mo dito kung magkano yung ROAS mo. Okay? Ibig sabihin nun, magkano yung bumalik sa'yo based doon sa amount na nilabas mo. Naglabas ka ng ano, di ba? Naglabas ka ng 410 pesos. Pag may bumili sa'yo, magkano ba yung bumalik sa'yo? Yun yung ROAS. Okay? Kapag guys, medyo internet connection, ko yan, stable. Okay ba yung audio ko, guys? Paki-check muna number 1 kung okay yung audio ko. Okay yung audio ko, number 1. Okay, good. So, teka lang. Okay. So, okay. Question ni Ma'am Ainalyn, ilang araw bago i-kill ang campaign if negative talaga ang ROAS? Ang minimum tolerance ko ay at least 2 to 3 days. Okay, maximum tolerance ko at least 5 to 7 days. Okay? Bakit ko sinasabing minimum tolerance 2 to 3 days? Kapag within 1 or 2 days nakita mo na mukhang may pumapasok namang benta, okay? Bigyan mo siya ng pagkakataon na mag-optimize hanggang 5 days. Okay? Let's say for example, makikita mo naman kasi, di ba sabi ko sa iyo at least 1% ang click-through rate mo. Ito, halimbawa ito, 1.12% click-through rate. Ito, mababa yung click-through rate nito, 0.38% lang. No, halimbawa, ang click-through rate niya 1%, so goods ka naman, may pumapasok na benta, yung CPM, medyo ano ka naman, kumbaga sa hindi ka naman na-overprice ni Facebook. Okay, may results ka naman, nakikita mo, may message naman, may leads naman na pumapasok. Bigyan mo siyang pagkakataon hanggang 5 to 7 days. Okay? Kapag ka nag-optimize yan, more than 7 days, at nakita mo na paganda ng paganda yung resulta from day 1, kailan ba natin nilaunch to? Halimbawa, nilaunch natin ng 29, di ba? 29, 30 yata yun. 30. Oh, nakita mo 30, ang cost per result niya, 85. Tapos 31, ang cost per result niya, 100, medyo tumaas ng konti. Pero nakita mo to from 92 yata to kanina. Teka, 30. Ayun o, 95. Itong cost per result, 95. Tapos biglang the following day, bumaba siya, 42. At nakita mo in the next 2 to 3 days, pababa siya ng pababa. Meaning, yun ang maximum tolerance mo, 5 to 7 days. Kapag ka nag-stable siya ng 40 plus, 30 plus, at mas gumanda pa nga, maging 20 plus pa, meaning, pwede mo i-continue yung campaign na yun. Pero pag in the next 5 to 7 days, wala talaga, basura yung campaign mo. Pataas ng pataas yung cost per result mo, pataas ng pataas yung CPM mo, yung cost per click mo, pataas ng pataas, yung click-through rate mo, sobrang baba na. No mercy yun, patayin mo na siya. Okay? Pero kapag real estate, meron naman mga message at mababa lang din ang cost per result. Ayan. So 'di ba kanina sabi ko ang titingnan mo sa pag-e-commerce sige, next Ma'am Sandra, no. Titingnan mo sa e-commerce ROAS, kung magkano yung ROAS na bumabalik sa iyo. Yun yung titingnan mo sa e-commerce. Kapag let's say for example, katulad ni Ma'am Ainalyn, real estate, meron naman mga message at mababa lang din ang CPR. Ang tanong, magkano ang itatanong mo lagi sa client mo, visitor client, how much are you willing to pay for a lead to convert? Yun lagi mong itatanong. Kapag lead generation yan, local business, I'll give you an example. Okay? Delete ko lang to. I'll give you an example.
this is a real estate business, no? Halimbawa, ang example natin dito. Now, let's say for example, nag-spend si client ng $5,000 $5,000 ads sa advertising spend niya. Now, ang optimization is leads. Di ba? Kanina is purchase. So pagpalagay natin dito na leads ang ino-optimize natin dito. Okay? Assuming lang, kasi ito purchase di ba? Sa assuming lang natin, sa 5,000 pesos na in-spend ni client, okay, naka-generate tayo ng, let's say for example, ito, spend, nakapag-generate tayo ng total of, let's say 150 leads. Okay? Ay, kailangan. Automatic. 150 leads. Okay. Average CPL mo, average cost per lead mo, lumalabas na 5,000 total ad spend divided by 150 yung na-generate mong leads. Lumalabas na ang average cost per lead mo is 3.33. Okay. 33.33. Tama ba? 5,000 divided by 150 leads, 33.33. Yan yung average CPL mo. Okay. Now, let's say for example, out of 150 leads, di ba kasi real estate to, no? Pagpalagay natin na ang conversion rate mo ay 1% na lang out of 150. So 1%. Okay? Ang ito total mo dito equals 150 times 1% equals 1.5. Eh wala namang 1.5 na tao, di ba? At anong tawag dito? Isang tao yan or dalawang tao. Pagpalagay na natin na i-round off na natin to na gawin na natin tong 1.5. Ayan. Wala namang kalahating tao, di ba? So pagpalagay na lang natin dalawang tao to at may conversion rate ka na 2%. Okay? So dalawang tao sales. Now, itong dalawang taong to bumili ng real property na nagkakahalaga ng, let's say for example, $20,000, no? Real property. Ito yung revenue. Okay, revenue. Natin dito ang number. Okay, 20,000. dahil tig 20,000 yung gawin na natin tong dalawa para hindi ka mahirapan. Dalawang tao bumili ng tig 20,000 na real estate property. Ibig sabihin nun, meron kang total na 20,000 times 2, meron kang 40,000 total revenue. Okay, total revenue. Okay, lagyan natin ito ng number. Okay. Nag-positive ba siya based doon sa ad spend niya? Naglabas siya ng 5,000 sa ad spend, as ad spend. Tapos, bumalik sa kanya worth 40,000 na sales. Positive siya, no? Tama? Yes. Kaya ang ROAS niya ay 40,000 divided by 5,000 ad spend. Kaya meron siyang total revenue, total return on ad spend na 8x kung tawagin. 8x. Now, ang tanong mo siguro, Ma'am Aineline, paano mo masasabi na meron naman pumapasok na message, mababa naman ang cost per result? Ang tanong doon, may nagko-convert ba? Doon, kahit na masabi natin, oo, mababa nga yung sabihin pa nga natin na maging to pa to, 250 leads pa yan. No, ibig sabihin nun, kung 250 leads yun, ang average CPL mo dyan divided by 250 leads. Coach, ang baba nga ng CPL namin, $20 eh. Kahit na gaano pa kababa yan, kung wala namang nagko-convert, wala yung campaign nyo. Nakuha? Now, paano mo ma-distinguish
kung mahal yung binabayaran mong leads. Paano mo masasabi na, ay coach, ang taas ng lead cost per lead namin? Okay, may question yata si Mama. Okay, nagtingin si Mama Annalyn. So, paano mo malalaman kung real estate agent yung client mo? Paano mo mag-gauge na, balik natin to sa 150 Okay? Paano mo mag-gauge kung ang cost per lead mo ay mataas? Okay? Alam natin na meron tayong conversion rate na 2%. Kapag ang iyong anong tawag dito? Kapag ang iyong cost per lead ay tumaas ng kapag ang iyong kapag ang number of leads na na-collect mo walang nag-convert, obviously automatically mataas yung yung CPL mo. Pero kapag ka yung cost per lead mo pagpalagay na lang natin na let's say sa 5,000 pesos ang nag-opt-in na lang 30, no? 30 na lang. Ayun, no? Masasabi mo bang mataas yung cost per lead ko? Kasi kanina 'di ba 33.33 tayo kanina tapos ngayon biglang naging 166.67. Obviously sasabihin mo mataas, 'di ba? What if out of 30 leads may bumili ng isa na lang? Isa na lang yung bumili. Out of 30 leads. Masasabi mo pa rin bang mataas yung cost per lead ko? Hindi, 'di ba? Kasi out of 30 leads, may isang bumili, meron pa rin akong revenue 20,000. Ibig sabihin, positive pa rin ako kahit nag-spend ako ng 5,000. Nakuha mo yung point bumaba lang yung ROAS ko, pero positive pa rin ako. Nag-4x pa rin ako. Nag-gets mo yung konsepto, Ma'am Ainalyn? Kaya tatanungin mo yung client mo, how much are you willing to spend for a lead for them to become a sale? Okay? So yun yung laging questions nyo. Kasi hindi kayo magkakaintindihan ni client kapag Ainalyn, hindi ako pwedeng magbayad ng ng $150 per lead. Kasi sobrang taas nun. Mr. Client, ano ba yung tingin mo ang mataas? Bakit po ba ninyo nasabing mataas? Basta mataas, Ainalyn Kapag hindi mo alam kung paano mo i-present ito kay client, talagang mataas yung lead na yan. Mataas yung cost per lead na yan. At mag-a-agree ka na lang kay client na, ayaw nga no, Mr. Client, ang taas nga pala ng cost per lead mo. Tapos, sisegwehan ka pa ng client na, meron akong kilala na real estate agent din, ang cost per lead niya nasa around $60 lang. Akin dito, 166. Ganun ba, Mr. Client? Sige, i-improve ko pa yung yung funnel ko, Mr. Client. Which is in fact, ang problema pala ay nandoon sa conversion rate. Lahat ng leads na i-forward mo kay client, hindi naman pala niya tinatawagan. Di ba? Meron akong client sa Singapore ngayon. Ito, bigyan ko lang kayo ng istorya. Yan, sa sales process. Ito, bigyan ko lang kayo ng istorya, guys, no. I-drop ko lang. Magkwentuhan muna tayo. Meron pa tayong 7 minutes. A few weeks ago, anong tawag dito? Umuwi ako ng Bicol, kasi I'm from Bicol Then, sa sobrang pagod ko, itong si client, ginigilgil ako dahil, anong tawag dito? Parang ang lumalabas, actually yung client ko is furniture business. Nasa furniture business sila. Tapos, I'm optimizing for WhatsApp messages. He's from Singapore, kaya WhatsApp yung in-optimize ko. And then, ang mga expats kasi yung mga yung mga tinatarget namin doon. Now, I'm bringing leads doon kay Mr. Client. Okay naman, yung cost per lead nasa around $20 Singaporean dollars, mataas na yung 30, pero between $15 to $20. Goods naman yung cost per lead namin. Tapos lumalabas, sabi niya, parang pinapalabas niya na ano ba naman yung mga leads mo, wala kang nagko-convert, sayang lang yung binabayad natin, ganyan-ganyan. Tapos during our meeting, parang
tinaasan niya ako ng boses. Sinigawan niya ako. So sobrang pagod ko noon dahil nga nagta-travel ako. Tumaas din yung boses ko. Sinigawan ko din siya. Pero which is na hindi dapat ko gagawin. Pero sabi ko sa kanya, hindi mo ako empleyado. Okay, I'm not your employee. I'm supposed to be your marketing partner, but it feels like you are treating me as if I'm one of your employees. Binabaan ko siya ng Zoom. And then sa sobrang gigil ko, in-explain ko sa kanya yung kung bakit hindi ko responsibilidad na i-convert yung mga leads na na-generate ko. Sinabi ko sa kanya, I bring you leads. It's your responsibility to convert those leads into a paying customer. Okay, sinabi ko sa kanya yon. Ngayon, i-benchmark natin doon sa client mo, let's say, kay Ma'am Annalyn, real estate agent siya. Nabibigyan mo siya ng leads, may pumapasok na leads. Ang problema pala, hindi naman niya napa-follow up. Scenario, hypothetical scenario. Kasalanan mo ba yon as marketer? Di ba hindi? Kasalanan niya. Kasi hindi mo control kung ano yung nangyayari after mong makolek yung leads. Yun yung naman usapan nyo eh. Magbibigay ka sa kanya ng leads. Problema niya yon kung paano niya i-convert into paying customers. Nasa sales process nila yon, nasa galing ng staff nila kung paano nila i-convert yon into paying customers. Hindi mo yung problema. Partly problema mo din kung halimbawa yung quality ng leads ay hindi maganda. Excuse me. Yun lang part na yon, kung hindi quality yung leads na pumapasok, malalaman mo naman yun eh. Kung hindi quality yung leads na pumapasok. Kasi pag breakdown mo yun, let's say out of 150, halimbawa nag-WhatsApp messages, no? Out of 150 leads, wala nagre-reply. Ibig sabihin, basura yung leads na ipapadala mo kay client. Pero alam mo naman na may mga questions, mayroong mga follow-up questions. Kahit sa comment section nga hindi sila nagre-reply, mapapansin mo na tamad si client mag-reply sa comment section. Kung hindi siya mag-reply, dapat meron siyang VA na magre-reply dun sa mga comments. Hindi mo problema yon. Problema nila yon. No? Wag mo akuin lahat ng responsibilidad kasi as a marketer, responsibilidad mo na padalhan mo sila ng leads, mag-optimize ka ng leads for their business. Now, if those leads are not converting, it's their problem. Problema nila yon. No? Again, partly problema mo kapag basura yung pumapasok na leads. Okay? So, yun ang trabaho natin as marketer. Question. Ma'am Sandra, may question kaya ta kanina? Ano nga ba yung question Hello, mo? yes po. Narinig niyo po ako? Yes. Okay po. Question po, di ba sa funnel, yung top of the funnel, bottom, middle, ang leads po ba is, ano na siya, middle of funnel? Top of the funnel kasi, pwede ka mag-optimize ng leads. Okay? Sa top of the funnel, pwede ka mag-optimize ng leads. Ngayon, ang tanong mo ba ay pwede rin siya sa middle? Yes, kasi posible na yung na-capture mong lead sa top of the funnel ay interesado siya sa i-offer mo doon sa middle. Okay, Sir Mark, go ahead po. Okay, so posible yung top of the funnel na capture mong leads ay interesado siya doon sa middle, kaya pasok din siya sa middle. Okay? Now, ang magiging hot or yung bottom of the funnel, yung leads mo na na-capture. Sila na yung magiging bottom of the funnel mo kasi naging interesado na sila. Sila na yung makakatingin ng offer mo
doon sa bottom of the funnel. Yun na yung mga i-retarget mo dapat ng mga individuals. Kasi 'di ba funnel nga, 'di ba? Sa top of the funnel, posibleng hindi lahat noon ay bibili sa'yo. Ngayon, iti-trim down mo, pipiliin mo lang kung sino yung nag-visit sa website mo, nag-engage sa ad mo, nag-comment, I don't know, nag-visit sa website, sila yung nasa middle. And including doon yung naging leads sa top mo. Okay? So nasa middle na sila, interesado na sila. Kasi pag tinignan mo yung cold, warm, hot, okay, sa hot na yung nasa dulo eh. Parang ganito lang yun eh, parang Well, actually, nag-get ko na po. Ah. Kaya lang kasi, like, the reason why I ask is because nag-create po ako ng, first time ko mag-create ng campaign. Ngayon, na-try ko. 2 days na siyang nagra-run. okay. So, ang nailagay ko is, middle of the funnel, which is dapat top muna pala. Tama, di ba po? Leads siya and messaging. Teka, ganito ha. Para nagkakaintindihan tayo. Close ko muna to ha. Okay. 'Di ba sales funnel tayo? Ako. Sales funnel. Hatiin natin sa tatlo. Cold, warm, and hot. Okay? Sabihin natin TOF, MOF, BOF. Dito naman sa kabila para at least malinaw tayo. Cold, warm, and hot. Okay. Dito sa top of the funnel, kapag nag-optimize ka ng interest targeting, cold talaga yan. Interest targeting, tapos nag-optimize ka ng leads sa top of the funnel, cold yan. Okay. Okay. Now, let's say for example, sa middle of the funnel, nag-optimize ka pa rin ng leads, warm, pero dapat dyan, hindi ka na magta-target ng interest. Ang ita-target mo na dito, custom audience. Everyone who visited your website visitors, everyone who engaged, FB, IG, everyone who watched the videos, video views, let's say video views 365 na lang, 365 days o 1 year. Okay? Ano pa? Website visitors, FB, IG, tapos naging leads. Yun na dapat ang ita-target mo dyan, hindi na interest. Dapat gagawa ka na ng custom audience. Okay? So, ang advanced lessons nito, kung gusto nyo guys malaman, although meron akong lessons dyan sa beginner course, meron tayong advanced lessons nito sa digital scientist course. So, yun yung warm audience natin. Bottom of the funnel, ang tatargetin mo na lang dyan, leads na lang. Everyone who become a lead. Ayan, leads na 365 days. Hindi, ang leads mo lang pala is 180 lang ang maximum eh. 180 days lang. So, custom audience to. Okay, custom audience to. Custom audience to. Interest audience. Sorry, first time talaga. Okay. Ang nangyari nga po, nakuha ko na po ngayon. So, last question ko po, dahil ang nilagay ko po dito sa campaign, 1 MOF conversion, tapos CPM, all tours, kasi travel interest po ako, and then leads. Yung kanyang messaging through Pero message. interest targeting ang tinatarget mo. Hindi po ang ginawa ko yung, po ba yung si Facebook na lahat ang mag-design. Hinayaan ko lahat ng ganun. Nakalimutan ko. Yung advantage targeting. Opo, Hindi. advantage targeting. MOF dapat ang naming convention. Sorry, TOF dapat ang naming convention mo. Ayun nga po. Kaya nga sabi ko kanina, dapat pala TOF kasi nga na nangyari. Tapos yung budget ko po ngayon, running ng 2 days, is 100. Amount spent ko is 218.25. Results ko, sir, coach 1, cost
per result is 216.61. CPM 95.13. Link click 5. CPC cost per link click 43.32 and CTR 0.22%. Papatayin ko na po ba ito? Ilan yung CTR mo? CTR po is 0.22%. Mababa, tapos mataas ang cost per result mo. Medyo, pang ilang days mo na? 2 days? 2 days po, sir. Medyo mataas yan. Patayin mo na siya. Patayin ko. Ah, Oh, ay, ah. yan. Pinatay ko na. So, ang gagawin ko is, ano ba, any idea na dito ako bigla. Ano po ba? Ano naman? Ang gawin nyo dyan is, sorry, what does TOF, MOF, BOF stand again? TOF is top of the funnel or TOFU. Sinasabi din natin tong TOFU. MOF, middle of the funnel. BOF, bottom of the funnel. Okay? So, iniimbudo po natin sila. Ibig sabihin, tinitrim down natin yung mga interesado lang. Okay? So, ang pinakamagandang gawin mo dyan, Ma'am Sandra, is mag-test ka ng another ad. Okay, wag mong galawin yung previous ad mo na, yung existing ad mo na ngayon. Patayin mo lang siya. Opo. Launch ka ng another ad set with new ad. Same targeting, same yung ad set mo wag mong papalitan. Yun pa rin. Tapos pagdating mo doon sa ad level, yun lang ang palitan mo. Okay. So, ulitin ko lang po yung sinabi niyo. Yung campaign ko, yun pa rin. Yung pa rin yung campaign mo. Ito pa rin yung post ko. Yung pa rin nag-iisa na Ano yan. bang gamit mo ang setup? ABO o CBO? Ano po? CBO po. Mukhang wala ka dun sa pang Oo 30 nga po. training natin. Kapag Hindi nagte-test ma'am. kayo lagi, ABO ang gagamitin nyo. Ayun nga po. Kasi nga po, ang intention ko nun, hindi ako mag-test. Mali. Kaya po yun. Hindi, mali yun. Magte-test ka pa rin. Ite-test mo pa Okay rin. po. Oo. Kapag Kapag ako po sa ulit gagawin ko na kung ano po, ABO. Patayin mo yung buong campaign, mag-launch ka ng ABO campaign. Okay po. And Okay? then, ang ads ko, kahit na nga gawin kong dalawa, ganyan po. Hindi, Sa papalitan mo lang yung di ba campaign level, Opo. tapos ad set level, yung ad mo na existing ngayon, pangit yun, wag mo nang gamitin. Ang gagawin mo ngayon, dahil naka-CBO yan, patayin mo yung buong campaign. Gawa ka ng bagong campaign ngayon Opo. na naka-ABO, yung budget ay nasa ad set ABO. level. Okay? Okay po. Messaging pa rin po. And then, Messaging pa only- rin. Messaging pero optimizing for leads ha, wag Okay po. yung engagement campaign. Wag mong i-click yung engagement campaign. Opo, opo. Okay? And, okay. And sa ad set po, coach, is, papalitan ko lang yung aking, yung exit. Kasi yung post ko po na yun, marami ng mga, destination sa isang, Palitan mo siya kasi pangit yung ano. May question si Ma'am Thank you po. Brenda. Okay, sige, thank you. May question si Ma'am Brenda, ano ang ABO tsaka CBO? Mukhang wala ka din ng nakaraang lesson, but I'm happy to anong tawag dito? Demo kung ano yung pagkakaiba ng ABO tsaka CBO. Let me just quickly pull out your ad account. Okay. Share screen ako. Ma'am Brenda, ang ABO po is ganito. Okay. Kapag ka nasa pag kinilik mo tong campaign level, ang budget niya ay nandito sa loob ng ad set level. Ayun no, budget 100. Okay? Kapag nagte-test pa lang kayo ng campaign, dapat ang budget ay nandito sa loob sa ad set level. Ayun, 100 pesos. Kapag ka optimize na kayo ng scaling campaign nyo, okay, let's say for example, hypothetically speaking, itong campaign na to, i-scale ko na. Di ba? Ang budget natin is 100 pesos. Ngayon, i-scale ko na siya ng mas malaking budget. Kasi nakita ko mas marami nag-opt-in dito. Ang gagawin ko, i-duplicate ko siya. Duplicate with current settings. Continue. Hindi, punta pala ako sa ad set muna. Tingnan ako, isang ad set lang pala yan eh. So, ang gagawin ko is duplicate.
with current settings, continue, duplicate. Ngayon, papangalanan ko na tong scaling. Tapos, pagdating dito sa Advantage Campaign Budget, ito turn on ko to. Instead na 100, kunyari gusto ko nang bombahin siya ng 1,000 per day, yun ang ilalagay ko. Tsaka ako ngayon, ipapublish. Publish. Ang budget niyan ay nasa labas. Tingnan nyo. Ayun o, 1,000. Nasa campaign level siya. Ito, campaigns, 1,000 ang budget. Nakuha po, Ma'am Brenda? Yes, oo. So, yung ABO, tama po si Ma'am Ainalyn, ikaw ang magkocontrol ng budget. Okay? Coach, nakapublish na yung 1,000? Hindi po, hindi po. Okay. Nasa Indra pa yan. Okay, thank you. Nasa Indra pa yan. Discard drops natin. Don't worry. So, ikaw ang magkocontrol ng budget. Ibig sabihin nun, you are trying to spread the budget in the ad set level para makakuha ng mas magandang spend yung ad level mo. Okay? Kung ilan yung ads mo dito, makakuha ng spend na yon. Kasi ang pagkakaiba lang ng CBO, kapag yung budget mo ay nasa CBO, mag-i-spread out yon sa kung ilan ang ad sets na nilaunch mo. Okay, kung meron kang nilaunch na 4 na ad sets, yung 1,000 na budget mo, mag-i-spread out yon sa 4 na ad sets. Okay? Ang pagkakaiba, campaign level, ad set level, ad level. Nakuha? Questions? Wala na? All right, I think we were able to complete our live training session. And yeah, I hope na sa 5 days may napulot kayong value dito sa ating lessons. All right? So yeah, you can still message me guys kung halimbawang nasa junior strategist kayo. Okay, you can still message me doon sa GC natin. And I would highly encourage you guys to join the Digital Scientist course kasi anong tawag dito, mas advanced doon, and then I can help you with your anong tawag dito, kung may mga ipapatroubleshoot kayo ng mga campaigns. So yun, lifetime access po yun. All right? Thank you so much guys and have a good day. Bye-bye. Thank you, Coach. Thank you, Bye. bye-bye.